May mga bahay na hindi naman pinasok ng demonyo, pero unti-unting naging impyerno dahil sa mga taong nakatira sa loob. Isang mansyon, punong-puno ng yaman, kapangyarihan at pangalan. Pero sa bawat kwarto, may naiwan na lungkot, sakit, trauma at desisyon na hindi na mababawi. Hindi ito kwento ng multo. Ito ay kwento ng isang pamilya na unti-unting nilamon ng sarili nilang kadiliman. Ito ang kwento ng Lemp Mansion. Nagsimula ang Lemp Brewing legacy kay Johann Adam Lemp, isang German immigrant na dumating sa Amerika noong 1836. Pagdating niya sa St. Louis noong 1838, hindi agad brewery ang itinayo niya. Simple lang, isang grocery at tindahan sa kanto ng 6th at Morgan Streets. Nagbebenta siya ng mga basic, keso, crackers, suka, pero may ibang produkto na tahimik na nangingibabaw, ang sariling gawa niyang beer. Habang ang mga Amerikano noon sanay sa mabibigat at madidilim na alley, si Adam may dala siyang kakaiba. Isang light golden lager, German recipe na minana pa niya sa pamilya niya. At doon nagsimula ang lahat. Noong umpisa, parang wala lang. Pero unti-unti, naging obsesyon ng mga tao. Hindi na grocery ang hinahanap nila, yung beer na mismo. Pagsapit ng 1840, sobrang taas na ang demand. Napilitan siyang iwan ang grocery. At doon niya itinayo ang kauna-unahang brewery niya, ang Western Brewery. Pero ang tunay niyang sikreto, hindi lang sa recipe. Natuklasan ni Adam ang isang natural na limestone cave sa may Cherokee Street. Isang lugar na malamig, tahimik at perpekto para sa pag-iimbak ng beer. Bago pa naimbento ang refrigeration, doon niya pinapahinog ang lager niya. Sa dilim, sa malamig, sa ilalim ng lupa. At doon nabuo ang isang imperyo. Nakalaunan, magiging isa sa pinaka-maimpluwensyang pangalan sa beer industry. Si William Sr., anak ni Adam Lemp, ipinanganak sa Germany noong 1835. Lumaki muna doon bago tuluyang sumunod sa ama niya sa St. Louis sa edad na 12. Hindi siya tipikal na estudyante. Pumasok siya sa St. Louis University pero hindi na nagtapos. Normal lang yun noon, lalo na kung may family business na naghihintay sa iyo. Habang nag-aaral ng negosyo nila, nakatira siya kasama ang ama niya sa apartment sa taas ng kanilang salon. Sa araw, foreman siya sa brewery. Sa gabi, pinapanood niya kung paano bumuo ng imperyo ang tatay niya. Pagdating sa pamilya, mula 1862 hanggang 1883, nagkaroon sila ng 9 na anak ng asawa niyang si Julia. 8 ang lumaki. At hindi lang siya basta childhood ang naranasan nila. Lumaki sila sa mundo ng old money luxury. Taong 1876, lumipat sila sa isang mansyon na parang hindi bahay, kung hindi kaharian. 33 rooms, may sariling teatro, may bowling alley, at may heated swimming pool. Pero hindi lahat ng anak pare-pareho. Si William Billy Jr., kilala bilang spoiled. Mahilig gumastos, mas interesado sa luho kaysa sa responsibilidad.
Hindi siya nag-aral kung paano patakbuhin ang negosyo. Ginagamit niya lang ito. At meron naman si Frederick Lemp, ang paborito ng ama nila, ang golden child. Siya ang napiling magmana ng lahat. Pero sa edad na 28, bigla siyang namatay dahil sa heart failure. At doon nagsimulang gumuho ang lahat. At meron pang isa, andun naman si Charles Adam Lemp. Ipinanganak noong 1871. Pangatlong anak na lalaki. At siya rin ang huling Lemp na tumira sa mansion habang isa-isa nang nawawala ang pamilya. Siya ang naiwan. Sa labas, mukha silang perpekto. Elite, untouchable. Pero sa loob ng mansyon, may mga bulong. May mga kwento na hindi lahat gustong paniwalaan. Isang lihim na tinago nila. Isang bata na may Down syndrome na tinawag nilang monkey-faced boy. Sinasabing itinago siya sa attic. Andun lang siya parate at hindi pinapalabas. Para lang hindi masira ang pangalan ng pamilya. Siya daw ay anak sa labas ni William Sr. Totoo man o hindi, ang dilim ng kwento kumapit sa pader ng mansyon. At ang bunso sa lalaki, si Edwin Lemp, siya ang nagtagal, nabuhay hanggang 90. Namatay siya noong 1970. Pero iba siya sa mga kapatid niya. Maaga siyang umalis sa negosyo. Pinili ang tahimik na buhay. Nagkulong sa sariling niyang estate kasama ang mga kakaibang hayop at ibon. Parang tumatakbo palayo sa anino ng pamilya niya. At ang pinakabunso sa 8 anak ay si Elsa Lemp. Ipinanganak siya noong 1883. Siya ang baby ng pamilya Lemp. Pero hindi lang basta bunso. Siya rin ang sinasabing pinakamaganda sa lahat ng Lemp daughters. Elegant, mapang-akit, at kilalang kilala sa high society ng St. Louis. Sa bawat event, siya ang sentro ng atensyon. Parang perpekto ba? Noong August 23, 1862, namatay si Adam Lemp. At doon nagsimula ang unang bitak ng imperyo. Hindi niya iniwan ang negosyo sa anak niyang si William lang. Hinati niya ito, 50% kay William at 50% kay Charles Bronek, apo niya sa unang asawa. Pantay dapat, pero sa papel lang. May isang kondisyon ang kanyang last will. Kung sino man sa dalawa ang kumontra, mawawala sa kanya lahat. Mapupunta sa kabila. Parang alam na ni Adam na darating ang gulo pag namatay siya. Sa simula, partner sila, 50-50. Pero si William, iba ang galaw. Dupang. Nilamon siya ng greediness. Pinangalanan niya ang kumpanya ng William J. Lemp & Co. Hindi Lemp and Brunek. Hindi partners ang nangyari. Klaro ang mensahe. Siya ang may control at ayaw niyang kashare niya ang half-nephew sa pagpapatakbo ng negosyo. At pagkatapos ng 2 taon, noong 1864, tinapos niya ang laban. Binili niya ang kalahati ni Charles sa halagang $12,000. 3,000 upfront. Barya kumpara sa totoong halaga ng brewery. At ang magiging future nito. Unti-unti, binura si Charles sa kwento. Sa mga history books, si William lang daw ang nagpatakbo at nag-took full control noong 1862.
Ang intensyon niya ay talagang alisin si Charles. Pero ang mas madilim, 5 taon lang matapos ang buyout, si Charles at ang asawa niyang si Albertine parehong namatay sa tuberculosis. Magkasunod. At kahit kakakuha lang nila ng 12,000, sinasabing halos wala silang pera noong huling mga araw nila. At ang pamilya, hindi tumulong. Hindi sila sinuportahan. Iniwan lang sila na naghirap hanggang namatay. Inilibing si Charles sa family plot ni Adam Lemp sa Bellefontaine Cemetery. Kasama ng pangalan ng pamilyang halos bumura sa kanya. Pero hanggang ngayon, wala siyang lapida. Walang pangalan, wala ni isang marka. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng empire. Isang lalaking tumulong bumuo ng pundasyon pero tinanggal sa kwento at tuluyang nawala sa alaala ng sarili niyang pamilya. Doong umaga ng February 13, 1904, namatay si William Lemp Sr. sa pamamagitan ng suicide sa loob ng kanilang family mansion sa St. Louis. Sa oras ng kanyang pagkamatay, siya ay nasa edad na 67 o 68. Ayon sa mga historical records at kwento ng pamilya, matagal na siyang lumalaban sa lumalalim na depresyon. Isa sa pinakamalaking dahilan nito ang biglang pagkamatay ng paborito niyang anak na si Frederick noong 1901. Ang anak na inaasahan niyang magpapatuloy ng lahat. At mas lalo pa itong bumigat nang mawala rin ang malapit niyang kaibigan at kapwa brewer na si Frederick Pabst noong unang bahagi ng 1904. Sunod-sunod na pagkawala. Sunod-sunod na sugat. Wala siyang iniwan na sulat nung siya'y mamatay. Pero ayon sa mga kwento, ang pagkawala ng mga taong pinakamalapit sa kanya ang itinuring na pangunahing dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Sa likod ng isang makapangyarihang pangalan na isang lalaking tahimik na nadurog at namatay. Fate o karma? Makalipas ng ilang taon, noong March 20, 1920, namatay si Elsa Lemp Wright mula sa isang self-inflicted gunshot wound sa kanyang puso. Siya ay 37 years old lamang. Natagpuan siya sa kanyang kama sa loob ng kanyang bahay sa 310 Hostens Place. Ito ang nag-iisang pagkamatay sa pamilya Lemp sa St. Louis na hindi nangyari sa mismong Lemp Mansion. Ang kanyang ginawa ay inuugnay sa matinding depresyon at sa mga matagal na niyang dinaramdam sa katawan. 2 taon ang nakalipas na sundan nito. Noong December 29, 1922, namatay naman si William Billy Lemp Jr. mula sa isang self-inflicted gunshot wound din sa kanyang dibdib. Sa loob mismo ng Lemp Mansion nangyari ang lahat. Nakaupo siya sa kanyang desk, sa kanyang opisina sa first floor. Isang lugar kung saan niya iginuhol ang maraming oras. Pinapanood kung paano unti-unting bumabagsak ang negosyo ng kanilang pamilya. Pagdating sa mga dahilan, hindi ito biglaan. Matagal na itong nabubuo. Ang una, ang pagbagsak ng negosyo. Ang Lemp Brewery na dati nagkakahalaga ng 7 milyon
pero naibenta na lang sa halagang 588,000. Isang maliit na bahagi na dating halaga nito. 6 na buwan lang bago mangyari ang lahat. Pangalawa, personal na pagkawala. Hindi pa siya nakakabangon sa nangyaring pagkamatay ng kanyang kapatid na si Elsa. 2 taon lang ang nakalipas. At panghuli, ang matagal na niyang laban sa depresyon. Tulad ng kanyang ama at ang kanyang kapatid, dala niya ang parehong bigat. At ang huling nagpakamatay ay si Charles Lemp. Binaril niya ang sarili niya sa kanyang second floor bedroom sa family mansion. Bago niya kitilin ang kanyang sariling buhay, binaril at pinatay niya ang kanyang minamahal na aso na Doberman Pinscher na si Serva. Ang kanyang katawan ay natagpuan ng kanyang kapatid na si Edwin at staff member. Siya lamang ang miyembro ng pamilya na nag-iwan ng sulat. Ang kanyang mensahe ay kilala sa linyang, "In case I'm found dead, blame it on no one but me." Ang Lemp Mansion ay itinuturing na isa sa mga pinaka-nakakakilabot na paranormal locations sa buong mundo. Ang mga saksi, kabilang ang staff at mga bisita, ay madalas nag-uulat ng mga engkwentro sa mga partikular na miyembro ng Lemp family at iba pang hindi may paliwanag na mga pangyayari. Meron silang sinasabi na Lavender Lady. Ang di umano pinakamadalas nakikitang espiritu na pinaniniwala ang unang asawa ni William Jr. Nauugnay siya sa biglaang malakas na amoy ng lavender perfume at madalas daw siyang nakikita bilang full-bodied apparition na nakasuot ng lavender dress malapit sa main staircase. At meron ding isa na sinasabi nila na monkey-faced boy. Isang kwento ng espiritu ng isang batang may Down syndrome na sinasabing isang illegitimate na anak ng Lemp na itinago sa attic buong buhay niya. Sinasabi na nakikita ang kanyang muka na sumisilip mula sa maliit na attic windows. At ang mga bisita sa attic ay nakakarinig ng tawa o iyak ng bata. Sinasabi din umano ng mga naka-experience na nakikita nila si William Sr. at William Jr. Pinaniniwala ang pareho silang naghahunt sa mga lugar kung saan sila namatay. Sa William Lemp Suite, dating kwarto ni William Sr., ang mga bisita ay nakakaranas ng mga phantom footsteps, mabigat na presensya at minsan ay tunog ng putok ng bato. Sa first floor office, ngayon ay dining room kung saan namatay si Billy Jr., may mga ulat ng amoy ng cigar smoke at mga bagay na kusang umuusog o gumagalaw. Si Charles Lemp din at ang kanyang aso ay madalas daw makita bilang isang matangkad at payat na anino sa upper floors. May mga ulat din ng tahol ng aso at tunog ng kuko na kumakatok sa sahig na kahoy na pinaniniwalaang kay Serva, ang kanyang aso. Meron din daw madalas na mga baso na biglang tumatalsik mula sa bar
at nababasag. Mga mabibigat na furniture na kusang umuusog sa gabi at mga pinto na biglang sumasara, bumubukas o naglalak at unlock mag-isa. At may isang piano na antik na sinasabing tumutugtog mag-isa ng mga malulungkot na melodya tuwing gabi. Meron din silang tinatawag na Peeping Tom, isang espiritu sa downstairs woman's bathroom na dating personal space ni William Jr. na sinasabing sumisilip sa ibabaw ng mga cubicle walls. Si Elsa Lampright ay isa sa mga pinakakilalang espiritu na inuulat sa mansyon, lalo na sa Elsa Lamp Suite sa 3rd floor attic area, kung saan madalas makaranas ng paranormal activity ang mga bisita at staff. Ang mga bisitang nagstay sa kanyang suite ay nag-uulat na parang may hindi nakikitang kamay na humihila umano sa kanilang damit o mga paa. Ang iba naman ay nakakaramdam na parang may dumadapi sa kanilang likod habang nasa hallway malapit doon. Madalas siyang ilarawan ng mga tour guide bilang isang caretaker na espiritu. May mga kwento na may mga bisitang nakakarinig ng mga boses ng bata sa loob ng kanyang kwarto. May mga ilang regular na bisita ang nag-iiwan ng mga laruan para sa mga spirit children na pininiwalaang nandoon. May mga ulat din na may naririnig na iyak ng isang babae o tunog ng damit na parang mula sa lumang panahon na gumagalaw sa 3rd floor hallways. Kahit na si Elsa ay namatay sa sarili niyang bahay sa Horsten's Place at hindi sa loob ng Lamp Mansion, marami pa rin ang naniniwala na bumalik ang kanyang espiritu sa tahanan ng kanyang pamilya, kung saan niya ginuhol ang malaking bahagi ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, ang Lamp Mansion ay nagsisilbing isang destinasyon na pinagsasama ang history at horror. Sa ngayon, isa na itong restaurant and inn. May fine dining style restaurant ito. Kilala siya sa Sunday family style dinner. At nag-aalok din ng overnight stays sa mga historic suites tulad ng Lavender, William, at Elsa Suites. Nag-host din ito ng ghost tours na tawag nila ay The Lamp Experience, guided paranormal investigations, at comedy murder mystery dinners. Ang Lamp family, hindi lang ito kwento ng yaman, beer, at legacy. Ito ay kwento ng unprocessed grief, greed, at consequences. Sa ibabaw, mukha silang perpekto. Mayaman, powerful, respetado, pero sa ilalim, punong-puno ng sugat na hindi hinarap. Simulan natin kay William Lamp Sr. Isang lalaking matalino, strategic, pero may isang anino. Greed na tinatago sa likod ng ambisyon.
Nung hinati ang negosyo, 50-50 sila dapat ni Charles Brownec. Dapat pantay. Pero hindi niya kayang tanggapin ng pantay. Gusto niya control. Gusto niya siya ang nasa taas. Kaya anong ginawa niya? Dahan-dahan niyang binura si Charles. Binili sa murang halaga. Tinanggal sa kwento at iniwan sa kahirapan. At dito pumapasok ang the law of cause and effect. Hindi ito mystical, hindi ito superstition. Ito ay psychological at energetic truth. Kung anong nilabas mo, yan ang babalik sa iyo. Kung ang intensyon mo ay panlalamang, manipulasyon, selfish control, hindi mo man maramdaman agad ang epekto, pero babalik yan. At sa kaso ng Lemp family, hindi lang basta bumalik, sumabog. Sunod-sunod na trahedya, anak na namatay, kaibigan namatay, sarili niyang isip bumigay, hanggang sa hindi na kinaya ni William Sr. At hindi doon natapos. Parang may pattern na nabuo. Suicide, depression, isolation, paulit-ulit. Parang may enerhiya sa pamilya na hindi nawala. Bakit? Kasi ang unprocessed grief hindi nawawala. Naipapasa yan, lumalalim at nagiging parte ng sistema ng pamilya. At ang mas malalim pa, kapag ang pundasyon ng isang legacy ay may halong greed, injustice, suppressed truth, kahit gaano kalaki ang yaman, hindi siya stable. At babagsak pa rin. Kaya tingnan mo, mula sa tuktok hanggang sa tuluyang pagbagsak. Hindi dahil kulang sila sa pera o hindi sila marunong maghawak ng negosyo, kung hindi dahil kulang sila sa inner work. So, lagi yung tandaan, hindi porket hindi ka nahuli, wala nang consequence. Hindi porket umangat ka gamit ng panlalamang, success na yan. Kasi ang totoo, delayed lang ang bayad parate. Kung ang ginagawa mo ay malinis, kung ang intensyon mo sa kapwa ay tama, at kung marunong kang maghil at humarap sa sarili mo, yan ang magbibigay sa iyo ng endless success. Pero kung puno ka ng galit na hindi mo inayos, trauma na tinatakasan mo at greed na tinatago mo, kahit umangat ka pa, babagsak at babagsak ka pa rin. So, sa kwento nila, hindi sumpa ang sumira sa pamilya nila, kundi choices nila. Sila mismo, kasalanan nila. At tandaan nyo, kung ano ang tinanim mo sa dilim, yan ang aanihin mo sa liwanag. So choose wisely.